Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin natin ang aralin na sektor ng agrikultura. So dito, malalaman natin yung iba't ibang sektor ng agrikultura. Ano nga ba yung ginagampanan ng agrikultura sa ating ekonomiya at gaano nga ba siya kaimportante sa ating ekonomiya? Ano nga ba yung mga layunin ng aralin na ito? Una, nagbibigay ang kahulugan ng sektor ng agrikultura. Pangalawa, natutukoy ang iba't ibang sektor ng agrikultura at ang bahaging ginagampanan nito sa ating lipunan. Sumunod, na ibabahagi ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa ating ekonomiya. Ano ang ibig sabihin ng agrikultura? Ang agrikultura ay isang agham sining at gawain ng pagpo-produce ng pagkain at hilaw na mga produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na tumutugon sa pangangailangan ng tao. So, sa madaling salita, ang agrikultura, so lahat ng mga kailangan natin or mga ginagamit natin o lahat ng pagkain natin ay nagmumula sa sektor ng agrikultura. Yan man ay pangingisda, pagtatanim, paggugubat, paghahalaman, at iba pa, ito ay ito ay nasa sektor ng agrikultura. Lahat ng mga bagay na kinakain natin, ito ay nagmula sa sektor ng agrikultura. Humigit kumulang na 7,640 island ang bumubuo sa Pilipinas. Dahil sa lawak at dami ng mga lupain, napabilang ang Pilipinas sa mga bansang agrikultural. So, ang Pilipinas ay archipelago. So, tayo ay pulo-pulo. So, malaki ang porsyento ng malaki ang sukat ng ating lupain at malaki rin ang sukat ng ating karagatan. Kaya isa sa mga kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa ay ang pagtatanim at ang pangingisda. So sa lawak at sa husay nating magtanim, binansagan tayo bilang agricultural land. Kasi tayo ay mahilig magtanim at in fact tayo rin yung nagturo na magtanim sa iba pang bansa. Ano-ano ang mga gawain sa agrikultura? So, una, meron tayong paghahalaman. Maraming mga pangunahing pananim ang bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako at abaka. So isa ito sa mga tanim sa ating bansa. So kilala din tayo sa pag-e-export or ng mga produktong ito sa iba pang mga bansa. So isa na sa pinakamalaking pinapadala natin sa abroad ay ang kopra. So, ang kopra, so ginagawa itong cooking oil, langis, or iba pa. So, isa tayo sa pinakamalaking nagpapadala nito sa iba't ibang mga bansa. So, nagpapadala din tayo ng mga pinya, ng mga tubo, um, at iba pang mga prutas na dinadala sa ibang bansa. Kasi isa tayo sa pinakamalaking, um, may pinakamalaking taniman sa buong mundo. Sumunod, paghahayupan. Ang paghahayupan naman ay binubuo ng pag-aalaga ng iba't ibang klase ng hayop, no? Kagaya ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, at pato. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. So, karamihan sa nag-aalaga ng hayop sa ating bansa is karamihan ay nasa farm,
Pero meron ding mga nag-aalaga ng mga hayop sa kani-kanilang mga bakuran. So, basta meron lang silang tamang proper waste management, so allowed sila na mag-alaga ng baboy sa kanilang paligid. So tayo rin ay isa sa mga supplier ng meat sa ibang bansa. So, malaki yung, porsiyento ng mga Pilipino ay nag-aalaga ng iba't ibang hayop. Ay yung pangingisda. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking taga-tustos ng isda sa buong mundo. Samantala, ang pangingisda ay nauuri sa tatlo. Merong komersyal, munisipal, at aquaculture. So sa laki ng area ng ating dagat sa ating bansa, hindi na nakagugulat na isa tayo sa pinakamalaking nag-e-export ng fish or ng isda sa buong mundo. Marami ring Pilipino ang nabubuhay sa sektor ng pangingisda. So, dito rin matatagpuan sa ating bansa ang mga iba't ibang uri ng isda ibang ibang uri ng isda sa buong mundo. So, malaki ang porsiyento na kinabubuhay ng mga Pilipino ay sa pamamagitan ng pangingisda. Uri ng pangingisda sa ating bansa. Una, komersyal na pangingisda. Ito ay tumutukoy sa uri ng pangingisdang gumagamit ng mga barko na may kapasidad na hihigit sa 3 tonelada para sa mga gawaing pangkalakalan. So ito yung mga barko na humuhuli ng napakaraming isda. So ang gamit nila dito ay malalaking barko. Sila din ang nag-e-export ng mga isda sa iba't ibang bansa. So hindi ito pangkaraniwang barko ano, ito ay malalaking barko na humuhuli ng mga isda. Sumunod, munisipal na pangingisda. Ito naman ay nagaganap sa loob ng 15 kilometro sakop ng munisipyo at gumagamit ng bangka na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa. So kumbaga, ito yung mga maliliit na uri na mangisda. Allowed lang silang mangisda within the capacity of or the area of their municipality. So hindi na sila pwedeng lumayo sa 15 kilometer na sakop ng munisipyo. Sila ay gumagamit lang ng mas maliit na bangka. So sila ay siguro mga residenteng mangingisda. So sila din yung mga residente ng isang munisipyo na ang kabuhayan ay ang pangingisda. At panghuli ay ang aquaculture. Ito naman ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri nito mula sa iba't ibang uri ng tubig pangisdaan. Fresh, tabang, brackish, maalat-alat, at marine, ito naman yung maalat. So, kumbaga dito sa aquaculture, ito yung mga mangingisda na alaga nila yung mga isda. So, yung mga isda ay nabubuhay sa fish pond. So, ito yung mga inaalagaan nila at pinalaki. So, ito rin yung mga uri ng isda na galing sa mga fish pond yung fish pond mismo ay nasa mismong dagat. So, kumbaga nakakulong lang sila sa mga tent at iba pa. So, kumbaga ito yung mga uri ng isda na inaalagaan ng mga mangingisda. At sumunod ay ang paggugubat. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla, troso at veneer. Isa din sa mga nakukuha sa paggugubat ay yung mga ratan, nipa, anahaw, kawayan, pulot-pukyutan, at ang dagta ng almasiga. So, ang paggugubat, so lahat ng mga produkto na makikita natin sa ating kagubatan ay parte ito ng paggugubat. Lahat ng mga kagamitan natin na gawa sa kahoy ay parte ito ng paggugubat. Yung mga ginagawang mga lamesa, bangko, higaan, cabinet,
yung mga ginagawang mga bag na gawa sa rattan at yung mga plywood, iyon ay galing sa sektor ng paggugubat. Ano yung kahalagahan ng agrikultura? Isa sa kahalagahan ng ating agrikultura ay nagtutustos ng pagkain. So ang sektor ng agrikultura, ito ang nagbibigay ng pagkain sa lahat ng mamayan. Lahat ng kinakain natin ay nanggaling sa sektor ng agrikultura. Sumunod, nagbibigay ng empleyo. So ito ay nagbibigay ng trabaho sa mamamayan. Ang maraming porsyento ng mga kababayan ay nabubuhay sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pangingisda, pagtatanim, pagkakahoy at iba pa. So karamihan sila ay nabubuhay sa sektor ng agrikultura. Sunod, pinagkukunan ng mga hilaw na materyales. Lahat ng mga materyales na ginagamit natin ay sakop ng sektor ng agrikultura. So, ang mga hilaw na materyales, ito yung mga materyales na ginagamit para makabuo ng isang produkto. Halimbawa, sa lamesa, ang kahoy, ang pako, ang pintura, ito ay mga hilaw na materyales. Kapag pinagsama-sama ang mga hilaw na materyales, ito ay makakagawa ng isang produkto. So, sa kahoy, pako at pintura, pwede tayong makagawa ng lamesa, bangko at iba pa. So, lahat ng mga hilaw na materyales na makikita or ginamit natin, makikita natin siya sa sektor ng agrikultura. Tagabili ng mga yaring produkto. So karamihan ng ating mga yaring produkto, so marami tayong ine-export sa ibang bansa. Especially ang mga Pilipino ay napaka-talented. So marami tayong mga ine-export na furnitures at mga iba't iba pang gamit na nagmula sa sektor ng agrikultura. Pasok ng dolyar sa bansa. So, malaki ang porsyento ng ating mga, produkto na ine-export ay galing sa agrikultura. So, malaki ang naitutulong ng Agriculture Department sa ating ekonomiya. So, lahat ng ine-export natin na pagkain, na na mga furnitures, mga produkto ay na nagmula sa agrikultura, malaki yung kinikita ng ating bansa doon. Kasi may mga bagay na dito lang naipo-produce sa Pilipinas na ini-export natin sa ibang bansa. So, malaki yung pumapasok na dolyares at malaki ang kinikita ng ating gobyerno. Doon na nagtatapos ang ating aralin. Meron ba kayong mga katanungan? Kung meron kayong questions, mag-send lang kayo ng message sa akin. Natuto po ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!